Hindi pwede maniwala ang isang tao na si Allahu Ta'ala ay kanyang nilikhaing kanyang mga creation nang walang dahilan, nang walang hikma. Si Allahu Ta'ala alimun wa hakim, ang nakakaalam at makatarungan. So si Allahu Ta'ala, kung ano man kanyang nilikha, ay siya, alam niya kung anong kanyang nilikha. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir wa huwa hakim, makatarungan. Kung kanyang nilikha yung isang bagay na to, alam niya ang hikma kung bakit niya nilikha yan. Hindi maaari na mag-isip ka ng masama na itong nilikha ni Allahu Ta'ala, nilikha ni Allahu Ta'ala ay walang halaga, o walang kwenta, o walang dahilan. Ay manahimik tayo kapag hindi natin alam yung hikma ni Allahu Ta'ala. Ay dapat maitanong natin sa may tao may alam. Kung hindi mo alam, ay manahimik ka na lang. Ano pa kaya patungkol sa sitwasyon ng mga Muslim? Ano pa kaya sa lahat ng mga mananampalataya, maalam ni Allahu Ta'ala yung kanyang hikma? Si Allahu Ta'ala, ipinagbawal sa atin din sa Islam na kung saan na magkaroon ka ng paniniwala ng lahat ng mga nangyayari, lahat ng mga nangyari sa kaun sa existence, lahat ng mga nangyari sa kaun sa existence ay hindi kontrol ni Allahu Ta'ala. Kabilang yan sa zanna al-jahiliya, zanna saw, na maling pag-iisip, maling pag-aakala kay Allahu Ta'ala. Kaya nga, shirk sa tauhid ni Allahu Ta'ala, na sabihin mo yung natural disaster na ito ay nangyari yan kasi sa walang pahintulot ni Allahu Ta'ala. Ibig sabihin sila yung gumagawa ng kanilang sariling mga gawain, sariling mga dilubyo, ng COVID-19, ng lindol, yung earthquake, pati yung typhoon, sila lang may gawa niyan. Natural disaster, natural yan at hindi kontrol ni Allahu Ta'ala, wa'udhu billah. So yan ay kabilang sa zanna al-jahiliya, o zanna saw, kabilang sa maling pag-iisip kay Allahu Ta'ala na parang inilalabas mo si Allahu Ta'ala, hindi niya kontrol lahat ng creation niya. At ito ay shirkun asghar, pero ito aabot sa shirkun akbar kapag talaga nagkaroon ka ng paniniwala na ang nangyayari sa mundo ay hindi kontrol ni Allahu Ta'ala. Kapag talaga nagkaroon ka ng paniniwala ng mga Muslim ay hindi totoo ang kanilang relihiyon, hindi totoo ang kanilang Panginoon na si Allahu Ta'ala kasi hinayaan na sila. So ito ay mga maling paniniwala na dapat alisin natin sa ating mga sarili. Bakit ipinagbawal yung zan na to? Kasi ito ay munafin lil itiqad. Ito ay contradict sa ating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kumpletong kapangyarihan na si Allah Ta'ala al-Qadir, ang makapangyarihan sa lahat. At si Allah kabilang dito ay contradict ito na si Allah Ta'ala Hakim, makatarungan sa kanyang pangalan, sa kanyang katangian. So kapag naniwala ka, maling paniniwala kay Allah Ta'ala, parang kinokontradict mo yung kanyang katangian at pangalan na si Allah Ta'ala Hakim, na makatarungan at alam niya ang kanyang ginagawa sa lahat ng kanyang mga nilikha. At kabilang din dito ay si Allah Ta'ala kanyang pinangako sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng Muslim, na kanyang iaangat ang estado ng mga Muslim simula sa mga pagsubok, at ito ay pinangako ni Allah Ta'ala sa Quran. At sinabi ni Allah Ta'ala, inna lalansuranna rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Katotohanan namin tutulungan ang aming mga propeta, pinangako ni Allah Ta'ala. At sabi niya, at lahat silang mga Muslim, mga mananampalataya sa mundo, wa yawma yaqumul ashhad. At hanggang sa maitayo ang yawmul qiyamah, hanggang sa yawmul qiyamah, hanggang sa kabilang buhay, hindi tayo pababayaan ni Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Despite na maraming pagsubok sa atin, ay dapat nandun pa rin yung husnul zan natin kay Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. So yun ay kabilang sa ating pananampalataya o paniniwala na si Allah Ta'ala ay kanyang kontrolado lahat, at si Allah Ta'ala ang makapangyarihan at makatarungan sa lahat ng kanyang mga nilikha at sa lahat ng kanyang gawa.